Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Uunahin sa lifestyle check na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nasa Department of Public Works and Highways o DPWH na nasa sentro ngayon ng kontrobersiya dahil sa mga questionableng proyekto. Kahapon, inanunsyo ng Malacanang na ipasisilip na ni Pangulong Marcos Jr. ang pamumuhay at mga ari-arian ng mga opisyal ng pamahalaan na nauugnay sa umano'y anomalya sa flood control project. Sa gitna ng ginagawang pag-iikot at pag-iinspeksyon ng Pangulo sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Hataw Balita ngayon! Dapat magsilbing ehemplo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa utos nitong lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Ito ang gate ng makabayan lawmakers sa gitna ng kontrobersya at katiwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Hamon ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reni Co sa Presidente, isa publiko ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gate pa nito, hindi pwedeng mag-lifestyle check lang sa iba habang ang pinakamataas na opisyal ay nagtatago ng kanyang yaman at hindi transparent sa kanyang mga transaksyon. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat mauna si PBBM dahil mayroon itong confidential at intelligence funds at may control sa pagpapatupad ng buong pondo bilang Chief Executive. Hataw Balita ngayon! Iginiit ng National Police Commission o NAPOLCOM na may mga appointment o paglipat ng posisyon na ginawa si dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III na lampas na sa kanyang kapangyarihan. Ayon kay Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, Vice Chairperson and Executive Officer ng NAPOLCOM, hindi dumaan para sa clearance ang ilang appointment na ginawa ng dating hepe ng PNP. Isang malinaw na paglabag sa civil service laws at mga resolusyon ng NAPOLCOM ang pagtatalaga at paglilipat sa pwesto ni General Torre ng ilang opisyal ng PNP kamakailan. There are some appointments or designations which were not coursed through the National Police Commission, Mr. Chair, which needs prior National Police Commission clearance. And this is already an appointment made by the President, which actually violates also civil service laws, Mr. President, alongside National Police Commission resolutions, Mr. Chair. Hataw Balita ngayon! Nakangiting humarap sa media kahapon si Police General Nicolas Torre III isang araw matapos siyang tanggalin sa pwesto bilang hepe ng pambansang pulisya. Anya, wala siyang sama ng loob matapos alisin sa pwesto at naniniwalang nananatili pa rin ang magandang ugnayan nito sa mga opisyal ng PBBM administration. Tikim naman ang bibig nito kung handa bang tanggapin ang alok sa anumang posisyon sa pamahalaan. Pero hindi umano siya kwalipikado sa posisyong hepe ng National Bureau of Investigation o NBI. Yung pag-premise yun ng question na beyond repair para bang may nasira. I'm telling you, simula kahit nakahapon sa official statement ni Secretary John Vic, di ba? May nasira ba? Wala naman It's all the President's choice ang sabi niya, which I support it. Of course we are. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ng Malacanang na mayroon ibang posisyon na iniaalok kay Police General Nicolas Torre III. Sa ngayon, hinihintay na lang umano ng Malacanang ang pagsang-ayon ni Torre sa bagay na ito. Bagaman, ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa makapagbigay ng detalye ang Malacanang kaugnay nito.
Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Hataw Balita ngayon. Si Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ang pansamantalang magiging tagapagsalita ng pambansang pulisya. Papalitan niya si Colonel Jean Fajardo na dating nakatalagang opisyal na spokesperson ng Philippine National Police. Noong 2022, nagsimulang maging spokesperson ng PNP si Colonel Fajardo. Pag-aaralan nga dahil designated siya na spokes ano. Nandito ang ating PIO, under naman yun doon dapat. Di parehas kami, yung OCPNP, Office of the Chief, merong spokesperson at merong PIO, parang iisa lang nga tayo. Hataw Balita ngayon. Inihayag ni Philippine Coast Guard Captain Cerces Fernandez sa pagdinig ng Senado kahapon na naghihigpit na ang PCG sa kanilang proseso ng pagsasala, partikular na sa mga nais maging miyembro ng PCG Auxiliary. Kaugnay ito ng mga espionage activity o pang-eespiya sa bansa. Kasunod dito ng pagkwestiyon ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kung bakit naging miyembro ng PCGA ang ilang Chinese nationals. Paliwanag ni Captain Cerces, paliwanag ni Fernandez, naging miyembro ng PCG Auxiliary ang Chinese businessman na si Joseph C. noong 2018 kung kailan hindi pa mahigpit ang kanilang mga proseso at tinatanggap pa ang mga foreign nationals. Most of the auxiliary members, sir, are boat owners or shipping company owners, sir. During search and rescue, sir, we can tap them to use their ships, sir, or their boats for search and rescue, sir. Mismong si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ay nagsiwalat na may dinelist sila na 36 na Chinese nationals na nakasali sa PCGA, so PCG Auxiliary pala, noong nakaraang administrasyon. Pero nitong linggo lang, may na-delist na isa pang Chinese businessman na naging Auxiliary Commodore pa. So, tingin ko po, Mr. Chair, hindi na dapat maulit yan. So, ang tanong ko po, how can our laws and policies prevent future foreign infiltration of our uniformed service? Hataw Balita ngayon. Samantala, ipinaliwanag ng Department of Trade and Industry o DTI na ang e-commerce trust mark ang mekanismo nito para bigyan ng proteksyon ang mga consumer laban sa online scammers. Ipinagkakaloob ang trust mark sa mga online seller na nakasunod sa requirements ng ahensya. Kabilang na ang pagkakaroon ng valid business registration, physical address at contact details. Sa gitna ito ng dumaraming produktong ibinebenta sa online market. They get a clearance from us to be able to put the trust mark in the product so that when you buy from this online platform, pag may trust mark siya ng DTI, yung product meron siyang trust mark ng DTI, that means meron siyang go signal from DTI that they can sell and that they pass through the check of the DTI sa mga produktong ito. Hataw Balita ngayon. Pinamamadali na ng Kamara sa Department of Justice sa DOJ ang aplikasyon ni Julie Patidongan o alias Totoy para sa Witness Protection Program. Ayon kay House Deputy Minority Leader Leila De Lima, dahil mayroong malalaking pangalang isinasangkot ang whistleblower, dapat matiyak na nasa ligtas itong kalagayan. Paniniguro ng DOJ habang wala pa sa Witness Protection Program si Patidongan, nananatili naman itong ligtas sa kamay ng Philippine National Police. Samantala, maaari lamang makapag-apply sa Witness Protection Program si Patidongan pagkatapos ma-evaluate ng prosecutor ang kaso. Ayon sa DOJ, sa ngayon ay inihintay pa nila ang mga opisyal na dokumento patungkol sa isinasagawang preliminary investigations sa kaso ng missing sa Bongeros. No official coverage yet, notwithstanding the very importance and the urgency of the matter. I think there's no doubt that something like this is definitely urgent. And we expect, of course, DOJ to act swiftly on this because we're talking here about the safety, security of that witness. Hataw Balita ngayon.
Simula na ngayong araw, August 28, ang campaign period ng mga kandidato para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Tatagal ito hanggang October 11 o 2 araw bago ang halalan. Umaasa ang Commission on Elections o COMELEC na magiging mapayapa ang buong kampanya sa BARM at susunod sa mga panatuntunan ng mga kandidato para hindi maharap sa kaukulang reklamo. Kung anong pinatupad natin noong Mayo 12, yan ang mapapatupad mula po bukas, lalo na sa mga kandidato at partido politikal. Again, inuulit po namin, hindi po kami papayag na mamayagpag ang vote buying. Yan po ang kauna-unahan naming lalabanan. Hataw Balita ngayon. Sabay-sabay na bumisita ang magkakapatid na Duterte sa kanilang ama na nakadetini sa International Criminal Court. Sa isang video na pinost ng isa sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya, makikita na magkakasamang dumalaw sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte, Davao City Acting Mayor Baste Duterte, at bunsong kapatid nila na si Veronica Kitty Duterte. Nauna nang nabanggit ni Kitty sa isang interview na special request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makita ang kanyang 4 na anak. Hinatayang nasa 3.2 million houses ang kinakailangang may tayo sa Canada sa loob ng 1 dekada upang marisolba ang housing gap sa bansa. Ito ang wahataw na balita ni Imelda Andrada. Iniulat ng Canadian Parliamentary Budget Officer o PBO na nangangailangan ng 3.2 million houses ang bansa upang mapunan ang lumalalang krisis sa pabahay sa bansa. Dahil dito, kakailanganin na makapagtayo ng nasa 290,000 na pabahay kada taon sa loob ng 10 taon upang mapunan ang nasabing kakulangan. Ngunit ayon naman sa Canada Mortgage and Housing Corporation, mas maraming pabahay ang kailangan. Nasa 430,000 hanggang 480,000 new homes kada taon ang kailangang maitayo upang maging abot kaya ang pabahay. Sang-ayon ang parehong ahensya na mataas ang demand sa pabahay, ngunit kaunti lamang ang supply sa bansa. Maliban na lamang na dumami ang maitatayong pabahay, magpapatuloy pa rin ang housing shortage at problema sa abot-kayang pabahay. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Tinututulan ng Canadians ang trade policies ng Estados Unidos, ngunit lumalabas na patuloy naman ang pagdalaan nito ng investment sa mga US companies. Ito ang humahataw na balita ni Crespo Gaban. Itinigil na ng maraming Canadians ang pagtangkilik sa mga American products maging ang pagbiyahe sa mga lungsod sa Estados Unidos bilang pagpapakita ng pagtutol sa bagong US trade policy. Gayunpaman, bilyong-bilyong dolyar ang ipinupuhunan pa rin ng mga Canadian investors sa mga stocks at bonds ng US dahil mas malaki ang kinikita nito. Nasa 59.9 billion Canadian dollars o 43.3 billion USD ang perang ini-invest ng mga Canadians sa US debt and equities mula Enero hanggang Mayo ng taong ito, ayon sa datos ng National Bank of Canada Financial Markets. Ito ang pinakamataas na bilang simula noong 1990. Samantala, bumababa naman ang nag-i-invest sa stocks ng Canada ng 18 billion Canadian o 13 billion USD sa parehong panahon. Ayon sa mga eksperto, hindi saklaw ng Buy Canadian movement ang investment portfolio dahil umaasa ang karamihan sa mga Canadian investors sa financial advisors na mas nakafocus sa kita at hindi sa emosyon. Bagamat bumababa ang turismo at benta sa mga American products sa Canada, naniniwala si Mosh Lander, dating senior economist, hindi rin magtatagal ang nasabing kilusan dahil mas malaki ang magiging pinsala nito sa ekonomiya ng Canada kaysa sa US. Sa huli, ipinapakita nito na mas nangingibabaw pa rin ang pagiging praktikal pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Crespo Gaban, humahataw sa balita ngayon.
Inanunsyo ni US President Donald Trump na balak ng kanyang administrasyon na magpapasok ng 600,000 Chinese students sa bansa. Ito ay kasabay ng anyay kung magandang relasyon ito sa China. Ito ang umahataw na balita ni Miguel Ray De Leon. We're getting along very well with China, and I'm getting along very well with President Xi. I think it's very insulting to say students can't come here because they'll go out, they'll start building schools, and they'll be able to survive it. But I like that their students come here. I like that other countries' students come here. And you know what would happen if they didn't? Our college system would go to hell very quickly. Sa kanyang pahayag bago ang pulong kay South Korean President Lee Jae-myung, sinabi ni US President Donald Trump na papayagan ng Estados Unidos ang 600,000 Chinese students na makapasok at mag-aral sa bansa. Layo nito na maprotektahan ang mga mas mababang universidad na maaaring magsara kung mawawalan ng foreign students. Taliwas ito sa dating pahayag ni US Secretary of State Marco Rubio noong Mayo na nagsabing mas hihigpitan pa ang mga visa at susuriing mabuti ang mga aplikante mula China. Ilan sa mga kapartido ni President Trump ang mariing tumutol sa plano na ito, kagaya ni Congresswoman Marjorie Taylor Greene na sinabing hindi dapat mapalitan ng mga oportunidad para sa mga Amerikanong estudyante. Tinawag naman ni political activist Laura Loomer ang mga estudyanteng mula China bilang communist spies. Samantala, sa kabila ng mga batikos, nanindigan si President Trump na mahalaga ang relasyon ng US at China. Gayunpaman, nagbanta rin siya ng 200% tariffs kung hindi mag-export ang Beijing ng rare earth magnets sa Amerika. Miguel Ray De Leon, humahataw sa Balita Ngayon. Kabila ng pagkakaroon lamang ng 4 na pwesto sa 650 na upuan sa UK House of Commons, nakakuha ng simpatya sa publiko ang Reform Party ng UK. Ito'y bunsod ng tila pagkabigo ng gobyerno na pigilan ang pagpasok ng mga migrante sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Mahigit 28,000 katao ang tumawid sa English Channel lulan ng mga bangka upang makarating sa United Kingdom ngayong taon na tumaas halos sa 50% kumpara noong nakaraang taon. Kaakibat nito, umaabot na sa halos 111,000 asylum applications ang natanggap ng UK government ngayong taon ayon sa opisyal na datos. Dahil dito ipinahayag ni Nigel Farage nitong Martes, leader ng Reform UK Party, na kung mananalo siya sa susunod na halalan, lilisanin ng bansa ang European Convention on Human Rights o ECHR at sisimulan na ikulong at palabasin ang sinumang papasok sa bansa ng iligal. Inilatag din ni Farage ang kanyang mga plano ukol sa illegal migration sa bansa, kasunod ng mataas na bilang ng mga dayuhang pumapasok sa English Channel lulan ng mga bangka, at ang mga protesta laban sa pagbibigay ng subsidiya ng pamahalaan sa mga hotel kung saan namamalagi ang mga asylum seekers. Nangako rin ang kanyang partido na palalawakin nito ang kapasidad ng mga pasilidad para sa detensyon at makikipagkasundo sa mga bansa kabilang ang Afghanistan, Eritrea at Iran ukol sa pagbabalik sa mga dayuhan. Matatanda ang ibinasura ni Prime Minister Keir Starmer ang pangunahing plano ng nakaraang administrasyon na pabalikin sa Rwanda ang mga dayuhang dumating sa bansa sa iligal na paraan. Umaasa si Starmer na may sasakatuparan ang kasunduang nilagdaan nito kasama ang France noong nakaraang buwan na pababalikin sa France ang mga dayuhan na tumatawid sa English Channel lulan ng maliliit na bangka. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Sabay-sabay na nanumpa bilang mga bagong licensed professionals ang mahigit 400 overseas Filipino workers sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Bagamat busy sa paghahanap buhay, nagporsige ang ating mga kababayan para sa kanilang inaasam na lisensya. May humahataw na balita si Bradley Robuza. Proud na nanumpa bilang mga bagong licensed professionals ang mahigit 400 overseas Filipino workers sa isinagawang mass oath-taking ceremony nitong August 23 sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. So the approach is like all Filipino
na sama-sama to have this mass oath-taking. And what we have prepared is that we have invited Professional Regulations Commission to come here to the UAE. Ito malaking tulong sa ating mga kababayan since they will not be just going anymore to the Philippines. Nilapit na natin yung serbisyo para sa kanila. Kabilang sa nasa 17 licensure programs na pinangangasiwaan ng Professional Regulation Commission ang sumailalim sa mass oath-taking gaya ng teachers, engineers, health professionals at accountants. Sa kabila ng hamon ng paghahanap buhay at pag-aaral, hindi pa rin nawala ng pag-asa ang ating mga kababayan upang makamit ang kanilang pangarap. Isa na rito si Charichelle Marisga, top 1 sa nursing board exam. Bagamat registered midwife rin sa Pilipinas, muli siyang nag-aral ng nursing sa UAE upang mapalago ang kanyang karir. Very important kasi para sa aming mga OFWs na nandito sa UAE for career growth na kailangan pa rin naming magkalisensya kahit na 4 years hindi namin na-attain yun. So I really strive hard kasi for us to be promoted, for us to be considered as someone dito sa bansang ito, we have to prove ourselves. Top 1 din sa Master Plumber Board Examination si Adrian na itinuring na investment ang kanyang career upgrading. Isa sa mga naging learnings ko din dito is one of the good investment din sa buhay is investment sa sarili. Kaya habang bata pa ako, yun yung nababanggit ng iba, is maganda na i-pursue na yung pagkuha ng mga yung mga additional profession na license and other career upgrades. Samantala, isang malaking tagumpay naman ang nakamit ni Erwinson na matapos bumagsak ng 3 beses sa Architecture Board exam, sa wakas ay nagtagumpay rin. Looking sa mga kabatch ko na mga bata, well, isang challenging sa akin. Dahil unang-una, matanda ako at feeling ko napakabilis nilang kumuha ng mga ideas. Ako kasi nagkukumahog pa, medyo napakahirap pero hindi naging factor yun sa akin para sumuko ako. Lalo akong naging hamon sa akin yun para magpursige, para makuha ko tong lisensyang ito. Todo suporta naman sa kanyang pakikibaka ang kanyang ama at ina. Well, pinakita ko sa kanya ang tigas ng kalooban ko. In spite na ang totoo talagang, siyempre, nangihina ako. Pero, kinakapakita ko sa kanya maging matibay na huwag kang mawalan ng pag-asa, kaya mo yan. At darating yung oras na para sa iyo. Ang mass oath-taking ceremony na isinagawa sa UAE ay pinangunahan ng PRC, Philippine Professional Organization UAE Chapter, katuwang ng Philippine Embassy at Department of Migrant Workers. Bradley Robuza, humahataw sa balita ngayon. Hindi na madaraanan ng malalaking sasakyan ang bahagi ng kalsada sa Sitio Liang, Barangay Tagabinet na daan patungo sa Puerto Princesa Underground River matapos ang pagguho ng lupa dulot ng malakas na pag-ulan nitong mga nakarang araw. Sa social media post ni Barangay Kagawad Brian Orcahada, makikita ang sitwasyon ng kalsada kung saan bahagyang nag-collapse ang gilid nito, dahilan upang mahirapan ang mga motorista sa pagdaan. Nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa ang patuloy na malakas na ulan sa Puerto Princesa at ilang bahagi ng Palawan bunsod ng habagat. Hataw Balita ngayon. Ilang serye ng nagsisipagbagsak puno ang naiulat sa ilang lugar sa Palawan dahil sa low pressure area na nagpapaulan at nagdudulot ng sama ng panahon sa lugar. Si Ryan Salatandol, humahataw. Nasira ang isang bahay sa malaking ilog sa bayan ng Balagak matapos mabagsakan ang puno ng mangga at 2 puno ng niyog dakong alas 6 ng umaga kahapon. Ayon sa ilang mga residente, malakas umano ang dumaan na hangin sa lugar na naging dahilan para bumigay ang mga nakatayong puno malapit sa bahay. Samantala, ligtas naman ang lahat ng sakay ng isang tricycle matapos aksidenteng nabagsakan ito ng puno sa bahagi ng Gabinete Road, Barangay Bacaaw,
Puerto Princesa City. Pasado alas 7 ng umaga kahapon pa rin. Bibili lamang sana umano ng pandesal sa isang tindahan sa lugar ang lolong driver ng tricycle kasama ang kanyang 2 apo nang maganap ang aksidente. Ayon naman kay punong barangay Gideon Dangan ng Bangkaw-Bangkaw, agad namang naisugod sa pagamutan ang 3 na ngayon ay nasa maayos na kalagayan. Nagtamo lamang ng minor injuries, gayon din ang nagtitinda ng pandesal at nakalabas na rin sa pagamutan. Muli na rin anyang madadaanan ng lugar kung saan bumagsak ang malaking puno. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan, katuwang ang ilang sangay ng gobyerno. Nakararanas ng masamang panahon ang iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa malawakang pag-ulan at malakas na hangin dulot ng low pressure area o LPA na binabantayan ng Pag-asa. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Mariing kinundena ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o PRO-BARM ang nangyaring ambush kamakailan sa bayan ng Gindulungan, Maguindanao del Sur. Ayon kay Police Brigadier General Jason de Guzman, hindi gawain ng matitinong tao ang nasabing insidente ng pananambang. Sa ulat ng mga otoridad, 2 ang nasawi sa 16 na sakay ng van, kabilang na ang isang ustads. Isang rido sa itinuturing ng pulisya na dahilan at motibo sa nangyaring pananambang. Hataw Balita ngayon. Inirekomenda ng Mindanao River Basin Management Council o MMRBMC na bilisan na ang pagkukumpuni at rehabilitasyon ng tabing ilog sa Pulangi River sa Barangay Layong, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ayon kay Gerardo Ramon Cesar Reynaldo ng Minda Area Management Office ng South Central Mindanao, isinusulong nila ngayon na hilingin sa Department of Public Works and Highways na bilisan ang pagsasaayos ng naturang tabing ilog. Dagdag pa nito, mahalaga ito dahil isa itong strategic highway na nag-uugnay sa Bangsamoro Region at Cotabato Province at patungo sa iba pang rehiyon sa Mindanao. Sa isinagawang multi-sectoral meeting, binigyan din rin naman na kinakailangan ng agarang prioridad at suporta ang naturang proyekto mula sa mga stakeholders at pamahalaan upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa mga residente. Hataw Balita ngayon. Isinusulong ng Albay Veterinary Office ang pagpapataas sa produksyon ng livestock sa lalawigan ng Albay. Si Jerry Galicia, humahataw. Nagsagawa ang Albay Veterinary Office ng Urea Molasses Mineral Block Preparation at Feed Conservation para sa mga naghahayupan sa probinsya ng Albay. Layunin ng AVO na bigyang sapat na kaalaman ang mga livestock farmers sa tamang pamamaraan sa paggawa ng pagkain ng mga alagang hayop gamit ang mga masustansyang sangkap. Bahagi ito ng pagsusulong ng adhikain ng Albay Veterinary Office na mapataas ang produksyon ng livestock sa buong probinsya ng Albay. Ayon kay AVO Planning and Institutional Development Services Team Leader Cathy Mancera Amano, mas mapapaganda ang lahi at mapapataas ang bilang ng mga hayop sa pamamagitan ng masustansyang pagkain. May chance din aniya na mas mapapadali ang pagbubuntis at panganganak ng inaing hayop kung mabibigyan ng karampatang nutrient. Magiging ligtas din ang mga hayop sa kahit anong sakit na maaaring dumapo dahil sa naglalaman ng nutrisyon na sangkap ang mga feeds. Patuloy naman magsasagawa ng serye ng pagsasanay para sa mga livestock raisers ang pamalang palalawigan para sa mas matatag na sektor ng paghahayupan sa lalawigan. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Ipinamalas ng 6 na Dabawenyong MedTech graduates. Wala naman sa University of the Immaculate Conception ang kanilang husay matapos mapabilang sa top 10 sa katatapos lang ng Medical Technologist Licensure Examination. Hangad ng mga bagong top-notcher na makapaglingkod sa bansa at maibahagi ang kanilang kaalaman. Si Gladys Tuabe, humahataw! Aral,
Asal-asal. Ito ang puhunan ng mga estudyanteng minsang nangarap at ngayon ay inspirasyon na ng marami dahil sa tagumpay na kanilang naabot. 6 na medtech graduates mula sa Davao City ang pasok sa top 10 ng katatapos lamang na licensure examination ng medical technology. We keep on sharing that to our students na aral, everything that they will need to learn are already delivered in the university. ASAL is also important, so we ensure that during the formation, the faculty, the students, share common environment where they will be able to develop their attitudes, especially discipline in terms of the academics, also the spirituality of humble service, and as well as formation in terms of proper etiquette, professionalism. Halos 3 buwan lamang silang nag-review para sa kanilang exam, matapos ang kanilang graduation, kung saan pareho silang nagtapos bilang Latin Honors at tumanggap ng parangal bilang Academic Excellence Awardee. Dahil sa taglay na determinasyon at pananalig, nakuha ng University of the Immaculate Concepcion ang top 1, 2, 3, 5, 7 at 9. Sa kanilang nakuhang tagumpay, kinilala ang kanilang universidad bilang top 9 performing school nationwide na merong 91.33% passing rate. Ipinahayag ng mga top-notcher ang kanilang hangaring magbigay serbisyo muna sa bansa sa halip na magtrabaho abroad. Ang top 1 na si Miles Ihara sa Department of Health maglilingkod upang i-practice ang kanyang propesyon. We will use this as a tool po to serve the community, especially po as we all know po, the medical technologies po is working behind the spotlight po kasi we usually only work at the laboratory po, but we are actually po behind every diagnosis po ng mga doctors. So with that po, as we use our skills and specialties po in the lab, it somehow po we can give back to the community. Ang top 2 na si Hannibal Dave magpapatuloy sa medisina upang mas mapalawak ang kanyang kaalaman at higit na makapagserbisyo sa mga Pilipino. Maybe I can help them. I can encourage them na they learn more, they build their foundation sa medtech kasi we are not just studying for the sake sa assessment, sa quizzes, ganyan, but we are studying to help people in their diagnosis, like yun sabi po ni Miss Miles na we help the doctors and other healthcare workers in the diagnosis, treatment, and prevention sa diseases. And in a way po, na-mention ko rin po na I will be proceeding sa medicine. Samantala, ang 2 pang top-notchers na sina Rex Valdueza at Ramon Monching Sr. ay handang ibahagi ang kanilang kaalaman bilang guro sa akademya upang makatulong sa paghubog ng mga future medical technologists. Mag-academe, so I think I can serve the community po by through teaching, by motivating them, by influencing them that kaya nila, then makaproduce ang UIC more medical technologists po in the future. I can help the community by providing them accurate and reliable results po talaga. Kasi with this, it will, yung sabi nila, it will aid in the diagnosis and in the monitoring of the patient. And if I will be working in the academe, it's an honor talaga, and it's also a way of serving the community to share my knowledge, the information that I have learned during also in my undergraduate years po. Batid ng mga bagong top-notcher na medical technologists ang malaking pangangailangan ng bansa sa kanilang propesyon. Kaya higit pa sa karangalan o titulong nakuha, mas malaking papel ang kanilang hawak ngayon. Ang makatulong sa pangangailangan ng bansa at makapagsilbi sa kapwa Pilipino. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon.
Kumpleto na ang sabak sa ikalawang yugto ng UNTV Cup Executive Face-Off. Kumpleto na ang mga kupunang sasabak sa ikalawang yugto ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Nakapasok sa quarterfinals ang rookie team na BJMP Greyhounds habang nananatiling undefeated ang AFP Cavaliers. Samantala, bigo namang makabante sa susunod na yugto ang two-time defending champion Senate Sentinels, si JP Nunez sumahataw. Sa huling yugto ng elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025 nitong Miyerkules, August 27 sa Amoranto Arena sa Quezon City, matapos ang maiinit na mga bakbakan sa hardcourt, kumpleto na ang mga kupunang tutulak sa quarterfinals ng nag-iisang liga ng mga public servants. Sa first game, dinumina ng BJMP Greyhounds ang NHA Home Masters. Dinaan ng Greyhounds sa mabilis na takbuhan at matinding ball movement ang kanilang laban kontra sa eliminated team na NHA Home Masters. Mula sa unang basket ng BJMP Greyhounds hanggang sa huling buslo bago tumunog ang buzzer, hindi nila hinayaang lumamang ang NHA Home Masters. Nagtapos ang laban sa score na 98-58 in favor of BJMP Greyhounds. Best player of the game si Jail Superintendent Cassius Berbo na nagambag ng 20 points, 4 rebounds at 2 assists. Masayang-masaya kami dahil sa first appearance namin to sa season and rookie pa kami and now makakapasok kami sa quarterfinals and ito lang naman po talaga yung dasal namin na yung last game namin dito sa eliminations ay may panalo namin at maganda yung pasok namin para sa quarterfinals. Sa second game, dinomina rin ng AFP Cavaliers ang SSS Pension Boosters at nanatili silang undefeated na nakatapos ng elimination round. Liksi, tikas at bilis ng pasahan ang ginawang diskarte sa opensa ng AFP Cavaliers na hindi nasabayan ng SSS Pension Boosters. Sa first quarter, nag-iwan ng single-digit na kalamangan ang AFP Cavaliers sa score na 25-16. Lalo pang lumobo ang kanilang kalamangan sa double digit sa pagtatapos ng second quarter, 45-33. Sa third quarter, naitala ng AFP Cavaliers ang kanilang pinakamataas na kalamangan sa laro. 39 points ang iniwang lamang sa pagtatapos ng third quarter sa score na 85-46. At dahil sa laki ng hinahabol ng SSS Pension Boosters, tuluyan na silang naiwan. Final score 96-68. Best player of the game si Colonel Ruben Ginulbay na nagbuslo ng 13 points, 2 rebounds at 2 assists. Good location. Binig po yung bola. Mahirap naman sabihin natin na ma-achieve natin yun, but we will always give our best para po sa laro at para sa quality ng liga natin. Kahit sino pong papasok, excited kami at ganon din, ina-expect namin no less than the best sa mga kalaban namin para po maibigay din namin yung best namin. Dati na ring nagkampiyon sa executive face-off ng UNTV Cup ang AFP Cavaliers. Abangan kung mananatiling walang dungis ang kanilang win-loss record sa pagpasok sa panibagong yugto ng liga at kung mababawi nilang muli ang kanilang trono. Samantala, hindi na nila makakaharap ang Senate Sentinels na tumalo sa kanila sa finals noong last season dahil laglag na ito sa next round. Sa Game 3, hindi na natuloy ang laban ng Agriculture Kadiwa Warriors at defending champion na Senate Sentinels. Pasok na sa quarterfinals round ng Group A ang undefeated na AFP Cavaliers, Judiciary Magis, DOJ Beacons at Executive Branch Commanders, habang laglag ang mga kupunan ng SSS Pension Boosters, BIR Nation Builders at PhilHealth Health Insurers.
Sa Group B naman, pasok ang mga kupunan ng GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, ang rookie team na BJMP Greyhounds at PNP Responders. Laglag ang two-time defending champion na Senate Sentinels, NHA Home Masters at ang Agriculture Kadiwa Warriors. Magsisimula naman ang panibagong yugto ng liga sa darating na August 31, araw ng linggo sa bagong venue sa QC D2 Gymnasium sa Quezon City. Carry over sa next round ang win-loss record ng mga kupunan. Single round robin ang setup at crossover match ang laban sa dalawang bracket. Kung sino ang apat na team na aakyat sa top 4, sila ang mga papasok sa semifinals. Sa linggo, unang magtutuo sa hardcourt ang Judiciary Magis at Ombudsman Graph Busters. Sa second game ang DOJ Beacons versus PNP Responders. At sa huling game ang Executive Branch Commanders at GSIS Furies. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon. Kabilang ang La Verdad Christian College, Caloocan, sa mga nagwagi sa 5th Cinebata Awards ngayong taon. Kinilala ang kanilang pelikulang Payapa si Christian sa kategoryang Non-Professional University Students bilang isa sa mga nagwagi. Isa na ang LVCC Caloocan sa mga representative ng Pilipinas sa prestihiyosong Southeast Asia Video Festival sa Bangkok, Thailand. Si Mia Alonso, humahataw. Aral at inspirasyon ang ipinamalas ng mga estudyante ng La Verdad Christian College, Caloocan. Matapos masungkitang parangal sa 5th Cinebata Awards na inorganisa ng Anak TV. Kabilang ang kanilang obras sa mga nagwagi ngayong taon sa ilalim ng temang The Magic of Peace na naglalayong hikayatin ang mga kabataan na lumikha ng mga kwento ng pagkakaisa, empathy at katatagan ng loob. Ayon sa mga bumuo ng pelikula, hindi naging madali ang kanilang experience sa production. Sa kabila ng kinalabasan ng kanilang pelikula, marami nila silang natutunan sa likod ng kamera. Yung gamit po namin, yung mga shootings po namin, hindi po siya yung kasing grande po ng ibang productions na meron po silang camera. Ang nagamit lang po namin is cellphones, yun po. Kagaya namin, we shot through phone, cheap lightings lang, as hiram-hiram na tripods, and ayun, with that small na mga bagay, nakarating kami this far. So ayun lang, at tiwala lang sa Diyos. Pero unang-una sa lahat, gusto po namin magpasalamat sa Diyos sa binigay na pagkakataon po na ayun, makasama po kami sa isa sa maa-awardan dito sa Cinebata, and also gusto rin namin magpasalamat sa aming school, sa La Verdad Christian College, Caloocan. Kaya naman, sa kabila ng mga naranasang kakulangan, ipinamalas pa rin nila ang katatagan ng loob at ang kanilang gilas bilang mga aspiring video makers. So Cinebata is giving you opportunity to express yourself, but also to enjoy, to have fun, and then to realize that you have the talent given by God. Use it in the right way. Sa isinagawang 5th Cinebata Award, ang mga nagwaging kalahok ang siyang magre-representa sa bandila ng Pilipinas sa isang prestihiyosong Southeast Asia Video Festival for Children sa Bangkok, Thailand. Mula sa kabuuang 128 entries sa buong bansa, kabilang ang La Verdad Christian College, Caloocan sa mga napili upang maging kinatawan ng Pilipinas sa Thailand sa darating na November 14 hanggang 15, kasama ang naglalakihang network at personalidad.
Ayon sa Laverdarians na nagwagi, isang pambihirang karanasan at malaking karangalan na bilang mga nagsisimula pa lamang sa paggawa ng pelikula ay makahanay na sa entablado ang mga batikang programa at kilalang pangalan sa industriya. Excited na nila sila sa mas malaking entabladong naghihintay, dala ang inspirasyon mula sa kanilang paaralan at karangalan para naman sa kanilang bayan. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Ayan, congratulations po sa La Verdad Christian College, Caloocan for winning sa 5th Cinebata Award sa kategory ngayong taon na Ani. Alam mo na, habang pinanonood ko, naluluha ako kasi yung kanilang sinasabi, imagine, ginagamit nila kung phone lang, pagkatapos tripod nang hihiram. Nahiya siguro sila manghiram yung sa TV. Ano po? Kasi yung mga gamit niyan na pre-provide naman ni Kuya ay mga state of the art. Nahiya siguro. Alam mo, congratulations kasi kung anong mayroon itong mga estudyanteng ito dyan sa La Verdad Christian College, yun ang kanilang pinagsumikapan na gamitin. Kita mo po ang bunga. Salamat sa Diyos. Habang pinanonood ko kanina yan, ako'y naluluha. Congratulations. At saka, kung mayroon tayong papasalamatan, syempre, ang nagtatag ng La Verdad Christian College, Brother Eli Soriano and Kuya Daniel Rason. Salamat sa Diyos. Ito yung produkto. Representative po sila ng Pilipinas para sa upcoming Southeast Asia Festival for Children. Salamat sa Diyos. Ayan, ang tinatawag na Tears of Joy ni Ani. Ayan, at sa atin namang shoutout Ani para kumbaga tuloy-tuloy yung iyong baka meron kang gustong batiin, mauna ka na Ani. Ay, si Josa, si Alex, si Bernie at saka si Paraon, mga kasama natin. At yan siyempre sa studio. Si Adet, thank you very much Adet. Si Raprap, naku, mataas yata yung presyo ng pipi nito. Ayan, may sabit-sabit kasi. Olan, JL, Jen, Jeremy, and Chris Len, kasama ang special mention. Si Cardo, RMB. Ayan, mga kasama natin. Kenneth, Ian, pinababati rin ni Sis Josa ang kanyang nanay na si Sis Joy. Maraming salamat. Kasama natin din siyempre si George Ibardalosa. At yung mga kasama natin dyan, Sis Flor, sa Flor Gakutan. Ang kasama mo dyan si Christian at saka si Jerickson. Thank you very much. Ikaw naman po, Amigo Sherwin. Ayan, binabati natin ang happy birthday si Ari Silvestre. Ayan, reporter natin sa Batangas. At ganun din, Ani, si yung pinsan ko sa Carson, Los Angeles, USA. Nandun siya ngayon kasama yung kanyang nanay, si Kelly at si Tita Liling. At binabalita niya sa atin, Ani, na marami tayong mga taga-subaybay doon sa Carson, Los Angeles. Ayan, sa pangunguna ni Tita Delia Bose at Tito Rolando Bose. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programa ng Hataw Balita ngayon. At syempre ang aking Tita Nene, ganun din si Elisea, ang aming unika iha, at ang aking may bahay na si Glenda. Ganun din po, shout out sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganun din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Okay, nabanggit ba si Ian at saka si Carl at saka si Races? Ayan, good morning. At syempre, birthday ngayon ni Rap. Ayan, Pilayo. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago Kapitulo 3 talatang 18. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan
sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-28 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngala, naglahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Attorney Ruth Soriano, good morning. Ako po si Annie Lantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.